me something, it might just take the pain away. Paano ko ba ginawa ang aking menudo alla Gigi? Sarili ko pong recipe itong aking gagawing menudo na ituturo sa inyo na napakasimple, ekonomiko, walang ate-arte, walang atching-atching, pero super duper naman ang sarap-sarap, di ba? Siyempre maghiwa tayo ng pakwadro-kwadrito na sibuyas at siyempre yung ating bawang ay normal lang kung gusto nyong tidtirin or pukpukin, or paetching-etching, alam nyo na, or hiwain, nasa sa inyo. Pero ako, mas gusto ko po yung pinupukpok para lumalabas ang kanyang katas at ang amoy, di ba, super duper mabango. Lalo na kapag may balat, ewan ko ba kung bakit talagang super duper na mahilig ako na may bawang na may konting balat pag ginigisa ko kasi super super naman talagang mabango. At syempre, hindi mawawala ang ating patatas at ang carrots. So, binabalatan na natin. Ang ihahalo ko na carrots dito ay 4 na piraso lang. Siyempre, gagawa din natin ng pa-etching-etching party-arty ng isang bulaklak dyan. Yung isang piyesa ng ating carrots ay gagawin kong bulaklak. And then yung iba naman ay hihiwain ko ng pa-slide. 'Di ba? Yung kagaya niyang pa-slide na gano'n. Yung ating, depende sa gusto nyo, pwede rin pa-kwadro-kwadrito, kung anong gusto nyo, or pabilog. Basta po, ang ating menu ay napakasarap at syempre maluluto yun, 'di ba? Kasi hindi naman po masarap ang ating pagkain or ulam kapag hilaw, 'di ba? So ito na nga at hiwa-hiwain na natin at nahiwa ko ng ating carrots. So susunod naman natin ang ating patatas. So gumamit lang ako ng 4 na patatas din na malalaki. Hindi naman sobrang duper laki at hindi rin naman super small. At syempre, normal lang na size ang ating gagawin dyan na panghalo natin sa ating menudo, di ba? Super duper sarap at pa-kwadra-kwadra. Dito nga yan ang aking slice dyan, di ba? Ganyan. At syempre, hugasan natin at pagkatapos naman dyan, ay syempre, ay igigisa na natin. Syempre, hindi mawawala dyan yung karne, di ba? Ito ang aking ribs na kinuha. Dahil ito kasi para sa akin malinamnam siya at baby back ribs at itong aking ginamit, guys. Kaya mas malinamnam siya pag siya ang ginamit ninyo na pang menudo. Kasi super duper talagang malinamnam siya kasi 'di ba may konti siyang buto. So, yan lang ang aking trick dito sa pagluluto ng aking menudo. Meron din naman laman, pwede rin chicken or beef or karne ng baboy, kung anong gusto nyo, 'di ba? So, eto na nga ang ating gagawin. So, hindi ko na siya pakukuluan, guys, muna dito. So, ang ginawa ko, igigisa ko muna siya, papula-pulahin ko muna siya, pero hinugasan ko siya ng ilang beses, okay, ng tubig. And then, kapag malinis na siya, inilagay ko siya dyan sa kaldero or kawali, dyan sa kawa, yung kawa na ang tawag sa atin. And then, dyan ko siya pakukuluin. Then, ito-toasted ko siya para lumabas yung kanyang mantika na sariling mantika ng karne. At syempre, hindi mawawala yung laurel para mabango, pangpatanggal siya ng amoy ng baboy, guys. 'Di ba? So, ito na nga, kung yung na-toasted ko na siya, tinanggal ko na siya dyan, guys, kasi nako, naman talaga, ang hirap mag-voice over, guys. Igigisa natin dyan sa sariling mantika ng baboy yung ating sibuyas at saka bawang, okay? Pagkatapos, pag na-toasted na rin siya ng konti, ilalagay na natin yung carrots na in-slice na natin. And then, syempre, tatakpan natin siya dyan dahil lulutuin muna natin siya ng konti. At kapag medyo naman na talagang malamot-lamot na siya ng konti, ay syempre ilalagay na natin yung ating karne. Isasabay na natin dyan. Pagkatapos, igigisa natin ng konti dyan. And then, lalagyan na natin ng kaunting tubig. And then, tatakpan na natin. Dyan natin pakukuluan ng mga 15 minutes.
Madali lang to guys ang pagluto ko kasi nga yung baby back ribs na ginamit ko ay talagang super lambot. At syempre yung paminta at saka yung chicken cubes na ginagamit ko, or pwede rin kayo yung beef cubes ang gamitin nyo ay okay din naman, 'di ba? So, syempre, hindi mawawala yung toyo natin dyan. At lagi ko sinasabi, huwag kayong magpapatis dahil masama sa kalusugan ng patis. Nakita nyo, sasakit ang tiyan nyo, at saka yung rayuman nyo, aatake, yung high blood, nandyan na lahat. Magkakasakit kayo ng HIV. Nako, super duper, wag na. Parang awa nyo na, ako na magsasabi sa inyo. And then, syempre, kapag nawawala na yung ating sabaw-sabaw dyan, na toasted na rin natin ulit. And then, ilalagay na natin yung tomato sauce natin, di ba? At lalagyan na natin siya ng asin at pagkatapos lalagyan natin siya ng asukal. At syempre, hindi mawawala ang ating patatas, di ba? So, yan. Lagyan natin 1 kutsaritang asin and then 2 kutsaritang asukal para yung naghahalo yung kanyang tamis at saka yung alat guys. At lalagyan ulit natin ng konti lang na tubig, wag super duper madami, okay? Kasi kailangan natin mapakuluan siya ng maayos at pantay-pat na yung pagkaluto at pero mababa ang apoy. So hayaan natin hanggang sa maluto siya diyan ng 20 minutes ulit. And then ito naman yung pagisa ko ng aming kanin na super duper sarap. Biryani ang tawag sa ibang bansa, pero dito sa amin ay normal lang, or parang paggawa ng paella. Ito yung igigisa mo yung sibuyas bawang, pagkatapos yung arroz, yung bigas. Itong bigas 1 baso lang, 1 baso't kalahati ang inilagay ko guys. And then gagamit ako ng 2 tasang tubig. And then ihahaluin natin diyan. Pagkatapos, di ba pag nagisa na natin yung ating sibuyas bawang at saka bigas, halu-haluin natin. Pagkatapos, lalagyan na natin siya ng tubig. Okay? And then lalagyan natin ng kolorante, yung pang-paella na food color or asapran. Ilalagyan nyo siya dito, or yung panlagay sa atin sa karne dyan sa Pilipinas o kung saan man bansa kayo. Pwede nyo ilagay ito, guys. Lagyan nyo ng food color, okay? And then, pag-halo-haluin muna natin ng konti at pagkatapos, syempre, pakukuluan natin yan sa medium heat, okay? Kasi kapag super duper naman ang apoy natin ay baka naman sobra naman na masunog ka agad, di ba? So, ingatan natin na hindi siya masunog. So, takpan na natin, maghintay tayo. Kapag kumulo na siya, guys, haluin natin ulit siya. Pagkatapos, pag nahalo na natin siya ng pantay-pantay, so, tatakpan ulit natin siya. Pagkatapos, bababaan natin ang apoy at pahinaan natin. So, ibig sabihin nun, hinihinhin na natin yung kanyang kanin. Magiging kanin na siya. So, yan lang po, napakasimple lang ng ating menu, 'di ba? Super duper. Meron na tayong kanin at meron na rin tayong ulam, 'di ba? Na super napakasarap at ekonomiko. At pwede nyo rin po itong gayahin para naman matikman nyo kung ano ang aking pinipreparar sa aming hapagkainan. Grabe guys, ang lasa nito ay parang paella din. Kaya lang ang paella, maraming ingredientes na lalagyan ng karne or kaya vegetables. Pero ito sa akin, napakasimple lang. Hindi ko na hinaluan ng mga ingredientes na iba, 'di ba? Kasi at saka ito mas madaling lutuin kaysa sa kanin. Para sa akin, mas madali ito, guys. Super duper. So yan, halu-haluin na natin at pagkatapos tatakpan natin at babaan natin ng apoy, 'di ba? So yan, within mga 16 minutes lang guys, meron na kayong kanin na napakasarap talaga. Okay? So, yan ang aking chismis ngayon sa ating video for today. Ang ating menu na minodo at ang kanin ala Gigi. Ang tawag ko dyan ala Gigi kasi wala akong pwedeng maitawag. Hindi naman mini paella.
Kasi hindi naman siya mini, ibig sabihin yung mini ay maliit. Sa Pranses naman ay pitit. Taran! Yan na po ang ating lamesa. Diba na super duper napakasarap tingnan, 'di ba? Kaya kayo, ito din ang gawin ninyo sa inyong pamilya, 'di ba? At syempre lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Jesucristo lalo na kapag meron tayong dinadamdam ay kailangan tayong manalangin. Salamat po. Bye-bye.